So welcome back sa DJames TV. Today's vlog mga kapilog ay gagawa tayo ng tutorial kung paano i-set up tong latest system arcade na build natin last time. Pinakita ko lang sa inyo yung pros and cons. So papakita ko lang sa inyo kung paano siya i-set up ng business or personal. Yun yung tinatawag nilang free play para hindi ka na mag-uulog ng coins. Ito yung mga features niya para once na nakapag-avail kayo sa akin ay madali na lang isi-set up pag napanood yung videos na ito. Kaya kung interested ka, tapusin mo tong videos na to. Huwag mo rin kalimutan subscribe yung channel ko, DJames TV, at hit mo na rin yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright? Well mga kabilog, simulan natin sa pag-turn on ng arcade machine, kung ano yung magiging itsura pag-open ng arcade machine natin. So papakita ko sa inyo, may sample unit tayo. So ito yung sample unit. May switch siya sa likod. Pag nag-open yan, ay ilaw yung RGB na tawag yan. Basta RGB lights na yan. Tapos mag-open itong TV. Meron siya intro video. Yan. So ito yung pinaka-booting screen niya pagka pumasok na siya sa mismong home menu. So papakita ko sa inyo kung ano yung setup nito, kung paano yung setup to. Punta tayo dito sa likod. Dito sa likod, meron siya settings buttons. Pipindutin mo lang. So medyo madilim lang, hindi makita. So papakita ko na lang sa inyo sa video. Ito yung settings menu. So ito lang yun kung paano siya i-set up. Isa-isahin natin to lahat para makita nyo kung paano siya i-set up. Ngayon, start tayo sa IOTS. Yeah, itong sa IOTS, ito yung mga functions ng mga buttons saka analog. So makikita mo yung analog ko umiilaw kasi ginagalaw ko. Kumbaga, dito mali-testing lahat ng buttons saka analog na gumagana. Letter A, letter B, letter C, D, E, F. Start. Tapos yung coin, yun yung coin slot pag nagulog tayo. Ganun din sa player 2. Letter A, letter B, letter C, letter D, E, tsaka F. Tapos start ng player 2. Yung stop naman, ito yung sa ilalim, yung exit button niya. Yan. Nakikita mo to. May exit button siya sa ilalim. Ngayon naman, paano siya i-exit? Kapag exit naman ito mga kabilog, pipinutin niyo yung start ng player 1 tsaka player 2 para bumalik siya sabay dapat. So ganito yun. So hindi ko lang mapakita. So pinindot ko yung player 1 na start tsaka player 2 na start. Bumalik siya dito sa may settings. Yan. Tapos sa input settings naman, isa-isayin natin itong input settings. Game input mapping. So meron siyang per console. Ayan. Dreamcast, PSP, PlayStation 1 tsaka N64. So yan lang. Mamamapping mo siya. Press mo yung A. Yung one button niya, makita mo dito 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun dito. So kung gusto mo i-mapping yan, press mo lang yung A, B, C. Kung gusto mo baliktad, B ang una mo. Ayan. Mababago yung number 1. So ako, sinusunod ko lang yung alignment A, B, C, D, E, F. Ganun din player 2. Kung gusto mo baliktad, yan. Yan, baliktad naman. Itong player 2, baliktad ang bilang niya. Kung gusto mo balik mo sa dati, restore default mo lang. Yan, para bumalik sa normal setup. Tapos sa ibang console naman, ayan. And then, kung gusto mong i-mapping ng anong letter yung X, A button, or B, kung ano yung magiging mapping mo. So, ganito lang din sa ibang console, PSP. Ayan. So, 6 na button lang din. So, 6 na button lang din dito. So, ano yung magiging setup nito? Yun lang din yung magiging input sa game. Sa PS1, wala tayong L1 tsaka L2. Kasi kadalasan ginagamit natin yung R1, R2 lang naman. So, kung gusto mong magdagdag pa ng 4 na button, another 2 buttons pala. Another 2 buttons dito. So okay na to, PS1, hindi naman ganun karami games nito sa PS1. Tsaka hindi naman ginagamit yung R2 tsaka L2. So N64 naman, So yan, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 buttons nga lang sa ano yun, sa
N64. So konti lang din pala ang config nito. A, B, C, D, E. So wala siyang F. So kung gusto mong lagay ng up yung F, yan. Save and exit mo lang. Arrow key pala ito nandito. So arrow key na ito nandito. So dadating sa taas. So sa Nintendo 64 for 5 buttons lang. So save exit. And USB gamepad mapping. So ito mga kabilog, kung meron ka ng third controller, zero delay, dito mo makikita yun. Tapos i-mapping mo siya. Kasi tayong third controller, so wala tayong i-mapping. Tapos isi-set mo yung port ng third player para sunod nung ikakabit mo na another joystick or zero delay, magiging hanggang 4 player siya. So compatible with 4 player to mga kabilog. So auto fire, ibig sabihin pag diniinan mo yung letter A, automatic, baril lang siya ng baril. Kumbaga compare sa Metal Slug, automatic lang siyang auto fire. Kumbaga kahit hindi mo na pindutin ng marami, kahit hold mo lang, press and hold mo lang, auto fire na siya. Auto combo cheats, so hindi ko pa natin-testing kung saan siya nag-work, kung anong game. Soon ipapakita ko sa inyo kung paano nag-work tong auto combo cheats. Hinahanap ko rin kung paano siya gumagana. Back tayo, game service settings. So ito yung menu niya, game settings 2D. Ito mga kabilog, pinapakita na pwede mong i-hide yung game kung hindi mo kailangan. Ayan, itong game na to, itong number 1, so gusto mo siyang i-hide, A lang. Show, ayan, nag-negative to. Ayan, pag naka-hide. Pagka per game, pag all naman, hide all, ayan, show all. Kung gusto mong i-hide lahat ng classic games na to, all mo lang. Pag gusto makita lahat, show all. Kung gusto mo per game, ito, show on hide, tatapat mo lang siya dito sa game. So sample, itong number 2, tapos lipat ka sa kanan, ayan, hide. So ito lang yung naging negative. Difficulty, ito kasi sa mga game over type to, so hanggang 8 siya. Siguro ito yung number 2 yung easy, medium, hard, tsaka extra hard siguro. So sineset ko lang sa 2 kasi timer naman to, kaya okay lang sa akin kahit madali yung games. So back lang tayo. So press natin yung letter D. Ito yung letter D sa baba. So format kasi nito A, B, C, D. So credit settings. So dito mga kabilog, ito na yung setup natin kung paano siya magiging business tsaka personal or pre-play. So ang password dito is 8. Lahat 8 lang. Okay. So ito yung magiging setup natin. Explain ko na sa inyo yung timer kung paano nag-work to sa last video natin. Ngayon naman, ang set ng coins nito hanggang 5 pesos. So depende na lang kung ano yung value ng 5 pesos mo. O kaya itong set na ba, itong piso. So hanggang 9 minutes to. So piso 9 minutes. Hanggang 10 minutes pala. Hanggang 10 minutes ang setup nito. So kung piso mo 3 minutes, ayan. Wala na siyang interval compared dun sa dating system. So press mo lang yung letter A, ayan, mamimili ka lang. So gusto mo naman 2 peso 5 minutes, yan, pwede yan. 3 peso 5 minutes, or gusto mo 3 peso 10 minutes, yan, pwede mag setup. Basta maximum is 5 peso. Kung gusto mo ito setup 5 peso, 5 coins, ibig sabihin yung coins natin is 10 minutes yun yung setup. Pagka naghulog ka ng 5 peso, automatic 10 minutes yung papasok sa time. Arcade timer mode, ibig sabihin nito mga kabilog, dalawa kasing klase ng games na meron dito sa arcade natin. Ay yung mga game over type before na ginawang timer. Pagka naka-on to, yung mga game over type, yung mga credit type na game, magiging timer na siya pagka in-on mo to. So para hindi malito yung naglalaro or yung mga kliyente mo, i-on mo na lang to. Kasi pag napunta siya sa game na mga timer lang siya, kailangan dun mo ubusin yung oras. So pag napunta naman siya sa game over or credit type, yung per lives, so pag namatay ka agad siya, wala na. So yun kasi yung difference nun. Kaya ang setup ko na lang dito is best setup is timer, kasi maraming games like yung iba nilalaro ng mga 3D. So I recommend na timer based na lang talaga para hindi maguluhan yung naglalaro. Coin management, ganoon din, may password din to na 8. Lahat yan 8. Okay mo lang. Pakikita mo kung ilan yung hinulog mong coin. So naghulog na tayo kanina ng 5 peso. So before kasi nakapaghulog na tayo. Gusto mong simulan,
clear mo lang. 4 na 8 yung password. Tapos pwede mong palitan yung password. Pagka naghulog ka ng 5 din dapat yung lalabas dito sa coins na to. Then, back na tayo. Credit settings. So, ito na yon. Pumasok na tayo sa credit settings. At, na-setup na natin. Ang default setup ko kasi dito is piso 3 minutes. Okay na yan, 3 minutes. Itong update store, kailangan mo dito may internet. Para ma-access mo yung downloading ng games. Dito na yon sa update store database. Back na tayo. Graphic settings, sunod natin. Video overlay, off nyo lang. Image enhancement, high quality. Ayan, para malinaw yung image. Tapos yung screen ratio nya 16:9. So ganyan lang yung setup ng video display nya. So 1080p na yung resolution na to, kaya malinaw na yung mga games. So sunod, background music, pwede mong i-off, pwedeng on. So ako on ko lang, wala namang problema. Ito yung sinasabi ko sa inyo, wallpaper. Ayan. So pwede ito yung palitan. Start tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. So meron siyang 10 image na pwede mong pagpipilian. Ayan. So ako, okay na ako dito kay Chun-Li. Ayan. Tapos sunod naman, wallpaper blurred. Kung gusto mo i-blurred yung wallpaper niya, makikita mo may guhit-guhit, medyo lumabo. Ayan, gusto mo malinaw. So sa akin, off ko lang. Sunod naman, language. Kung gusto mo namang ipalitan yung language, gusto mo Chinese, Bangladesh, Japanese, so pwede mong palitan kung anong gusto mong language. Network, so dito makaka-detect siya ng wifi para makapag-download ka ng game, kung ano yung mga gusto mong games. So ako hindi ko na tinesting, so madali naman i-access yan, connect lang kayo sa wifi. Pero pakita ko rin sa inyo para makita nyo kung ano yung tsura. Ayan, connecting siya sa mismong wifi ko dito sa bahay. Hintayin natin mag-connect. Pag nakita nyo itong check na to, ibig sabihin connected na siya sa wifi. Ngayon, back nyo lang, punta tayo sa game store. Ayan, sunod, game store. So ito yung makikita nyo mismo sa game store. Gusto nyo pumunta sa catalog, ayan, per game. Bawa dito sa Dreamcast. Ayan, makikita nyo pwede nyo i-download na game. Download natin itong Spawn. Ayan, download. Not sure hindi ako makapag-download, pero kasi malayo yung router ko dito, so baka mabagal yung internet. Try na lang natin next time. So clear latest list. So wag nyo na lang pinutin itong clear latest list, baka mawala lahat ng games. Dito naman, lastly, discard and exit. Kung wala kayong binago, discard and exit lang. Kung may binago kayo, save and exit. So ako, ibabalik ko to sa dating setup na pre-play kasi pre-play lang din naman yung setup ng client dito, per personal ni Sir. So balik natin sa pre-play. Then back, save and exit. Ito na yung mismo home menu. Meron siyang mga tab sa taas, nakikita nyo. Ito yung difference from before. Wala na siyang per category, naka per 3D chat, 2D na siya. So itong 3D games yan yung mga PlayStation 1 only, Dreamcast, N64. Ayan yung mga games na yan. Gusto mo naman sa 2D, start mo lang. Ito yung mga Neo Geo, family computer. Ayan, mga game, halos lahat game over type to. Andiyan lahat ng games na mga to. May Metal Slug. So marami, 7,850. Andiyan lahat ng games. Tapos sa recent, gusto mo pumunta sa recent, yung mga nilaro mo before, ayan, nakikita mo. Favorites, yung mga favorites mo laruin, pwede mo i-save dyan para madali na lang hanapin. Search, kung gusto mo i-search yung games na hinahanap mo, dito na sa search. Downloaded games, dyan mo makikita yung download mong games. So yan, makikita nyo mga kabilog, 1 bar. So kaya hindi siguro makapag-download ng games, mabagal yung net. So dapat malakas din yung net na i-connect mo dito or malapit sa kanya. So yun lang mga kabilog. Well mga kabilog, hope kinapos nyo yung videos kung paano i-set up ng business tsaka pre-play. So ganoon lang naman i-set up to, napakadali lang kung tatapusin mo yung videos. So sa mga interested, gusto mag-avail, message na lang ako sa Gigabit Tech, sa FB page ko, tsaka sa Big James TV. Kung saan ako makakapag-reply doon, dahil marami rin inquiries, minsan hindi ko ma-reply yung iba.
So pagpasensyahan nyo na. So marami rin tayong build. And maraming salamat din sa mga nag-a-avail at sumusuport sa page ko. At syempre, kung gusto talaga ako makausap sa mismong Facebook ko, punta lang kayo sa James Agueto, yun yung main Facebook ko. At syempre, bago tayo magtapos, baka pwedeng pa-subscribe naman, The James TV, at hit yung notification bell para pag nag-upload uli ako ng ganitong videos or detectives videos ay ma-notify kayo. Alright, kita-kits na lang sa next videos natin. Peace out! Bye!